Dito tayo mga kababayan. Ay, buhay talaga. Dito tayo kay mga kababayan, kay Arturo Las Cañas. Kung naalala ninyo mga kababayan, itong si Arturo Las Cañas, di ba nanawagan kay BBM. President Bongbong Marcos Jr., huwag kang magtiwala dyan kay Impacto at Demonyong Digong at Sara. Di ba? Nagkatotoo. Pakinggan natin ha. Allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka. Wait lang mga kababayan. Kasi may panawagan si Arturo Las Cañas. Rowa Duterte at yan. Ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit. Tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po. Diba? Narinig yung mga kababayan. Sabi ni Arturo Las Cañas, huwag kayong maniwala dyan sa demonyong Digong, Gonggong Duterte at kay Sara Tambaluslos. Which is totoo naman. Totoo naman talaga ang sinabi niya na huwag magtiwala. Bakit? Kasi siya mismo Alam niyo, sa totoo lang, ito si Arturo Las Cañas, aminin man natin marami siyang napatay, pero nagbago nga siya. Nagrepent nga siya, ibig sabihin nangungumpisal siya, nagsisisi siya, dinadasal niya, no? At nanghingi siya ng sorry sa kanyang nagawa at nagbago siya. Kaya nga naging whistleblower siya Actually, naging witness siya dito sa kaso ni Digong sa ICC. Dating hitman ito ni Digong. So, kanino tayo maniwala? Sa mga DDS na hindi nila alam ang totoo kung ano ibig sabihin ng DDS o ditong mismo sa tao na hitman ng DDS. Siyempre, kung ako tatanungin, dito ako maniniwala. Bakit? Ando na si Digong dahil sa mga statement nito, dahil sa mga accusation nito, at dahil sa mga sketch, sabi nga niya, sinulat daw niya, sabi nga niya, may notebook daw siyang dala, kininto daw niya doon, saan yung libingan, paano dinala, paano pinatay, siya na mismo nagsabi. So, mas paniwalaan ko to. Bakit? Dahil sa mga statement nila, ni Edgar Matubato at ni Arturo Las Cañas, nakulong si Digong at napatunayan na nakasuhan ng crimes against humanity. So, hindi naman basta-basta si Digong kasuhan ng ICC at mahatulan na guilty ng crimes against humanity kung hindi dahil sa mga statement nitong dalawang to. Diba? Mas maniwala ako dito. Diba? Habang buhay ni Digong, dalhin ang kahihiyan. At habang buhay, dalhin ng pamilya nila ang kahihiyan. Kaapu-apuhan, kalululuhan, hindi mabuburayan sa history ng ating bayan. First ever Philippine Vice President mai-impeach. First ever Asian President na kulong sa Netherlands. Diba?
Kung pwede nga lang ipasok sa Guinness Book of World Record eh. Ito ang kauna-una ang Asian president. Kung marunong mahiya, hindi nga marunong mahiya din Bill Cheese. Diba? Kung Kaya Duterte, sa totoo lang mga kababayan, nagkatotoo po lahat ng sinasabi dito ni tatay. Ingat po palagi, PBBM the best. Di ba? Thank you sir at nagpakatotoo ka at inilabas mo ang bulok na gawain ng mga Duterte kaya pala siniraan nila si BBM nang makaupo na si Sara para mapagtakpan ang mga kawalang hiyaan na ginagawa nila. Yun nga ang mali nila mga kababayan eh. 'Di ba kung naalala ninyo? Hinimok ni Duterte ang taong bayan na magrevolusyon, magkaisa at pabagsakin si Marcos. Bakit? Kasi ang akala ni Duterte, kaya nating linlangin ang Pilipino. Bakit? Nangyari na yan noon. Kaya natin silang utuin. Pasugurin natin sa Malacanang. Tanggalin natin si Marcos. Palitan ni Sara. Para saan? Mapagtakpan ang kabahuang utot na iniwan nila sa ating bayan. Ang problema, matalino si House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Nung panahon na iplinano ni Gloria Arroyo at siya ang maging House Speaker, natiktikan ni Martin Romualdez. Kudita. Nagkudita sa Congress. Nung nagkudita sa Congress, tinanggal si Arroyo, pinalitan ni Romualdez. Di ba? Ang akala siguro nila, sige, i-impeach natin si BBM. Sa totoo lang I will tell you frankly mga kababayan, kung hindi napansin ni Romualdez ang planong pagpapa-impeach kay BBM, impeach talaga si BBM. Si Sara ang maging presidente ngayon. Buti na lang napansin. Kasi planado na nila yun eh. Planado na nila yun. Si Gloria naging House Speaker. Pag naging House Speaker si Gloria, gagawa yun ng kabulastugan eh. Gagawa ng kaso yon na kadahilanan para ma-impeach si BBM. So ang gagawin nila doon para ma-impeach, imbentong kwento, imbentong kasalanan. Tapos pipirmahan nila ngayon sa Congress yon. Katulad sa nangyari, ang problema na boomerang eh. Ang problema na boomerang sila. Sa kay Sara bumaliktad ang impeachment na plano nilang pagpapa-impeach kay BBM. Bakit ko nasabing plano nilang impeach si BBM? Baka nakalimutan ninyo, sa Rockwell sa Makati, anong sabi ni Digong sa meeting? Huwag kayong mag-aanga-angaan, marami kayong mga politician kasama ni Digong sa Rockwell na ang sabi ninyo, at ang sabi ni Digong, 1 week lang yan. 7 months lang yan. Matatanggal yan dyan. Baka nakalimutan ninyo ang plano ninyo sa Rockwell sa Makati. Ang dami ninyong politician kasama ni Digong nag-meeting, kumain pa nga kayo eh. 1 week lang yan, process niyan. 7 months lang datayong presidente yan, tanggal din yan. Andyan naman si Inday, mapapalitan din yan. Tanong nyo sa ibang kaibigan ko, maraming alam dyan. Pinagplanuhan na nila sa Rockwell sa Makati yan. Yeah? Pinagplanuhan nila yan. Tanong nyo kay Ninyo Brasaga. Andun si Ninyo niyan. Kasama. Sinabi na din ni Sir Ninyo Barsaga yan. Sa live niya. Yan ang plano talaga ni Digong kay BBM. Ang problema lang, God is good all the time. Natiktikan ni Martin Romualdez. Ayun. Narinig ang planong kababalaghan na bumirang. Na bumirang. Ngayon, sabi nga ni Digong, huwag ka nang sumali dyan. Sabi ko nga kay Inday, mag-resign ka na lang, magtindahan ka na lang. Kasi sa politiko, hilaw ka pa, pagtutulong-tulungan ka nila. Tapang ang Inday ninyo. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ma'am, huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi may nakausap na akong killer.
Pag ako pinatay, patayin niya si Martin, si Lisa, at si BBM. Ayon. Bumerang. Bumaliktad. Lahat ng binitawan nilang salita, ginawang ebidensya ng rebellion. Di ba? At doon na naumpisahan na kinalkal itong confidential fund. Actually, I will tell you frankly para hindi tayo bias, hindi lang naman si Sara ang may confidential fund. Bakit hindi nyo subukang tanungin yung mga mayor dyan? Marami ding confidential yung mga yan. Tahimik lang. Sorry kasi si Sara ang naimbestigahan. Pero pag iniimbestigahan niyo lahat ng mayor, maniwala kay sa akin. Sa lugar pa nga lang namin sa Mindanao ang yayaman ng mga mayor, congressman, gobernador, pero yung nasasakupan, ang hihirap, ultimo tulay, walang tulay, nahihirapan pa pag nagbaha. Hindi, sa totoo lang, I will tell you frankly, walang halong kasinungalingan nito. Hindi lang po si Sara ang mayroong confidential fund, mas marami pa. Bakit? Si Sara lang ba ang mayor? Maraming mayor na may ganyan, hindi lang nakakalkal. Oo, kasi pag inisa-isa ninyo, maraming confidential fund yung ibang mayor dyan. Kung si Sara may confidential fund, yung ibang mayor wala. Ano yun? Tangahan lang? Sorry na lang kasi si Sara ang nakakalkal. Pag kinalkal nyo yung iba dyan, mas marami din. Oo, sabi nga ni Karen Davao, ni Corina Sanchez, sorry to say pero kung gusto mong makakita ng mga magagandang sports car, punta ka sa parking lot ng Congress. Yeah? Sabi nga ni Corina Sanchez, sorry to say kung gusto mo makakita ng maraming mga sports car, punta ka sa parking lot ng Congress. Mas maraming sports car doon. Diba? Sa totoo lang wag tayong maging wag tayong pag sinabing confidential fund, Sara lang. Wag nyo namang durog na nga, dinudurog nyo pa. Hindi ko kinakampihan si Sara dito, pero nagsabi lang ako ng totoo. Hindi lang po si Sara ang may confidential fund. Lahat ng mayor meron. Di ba? Lahat ng mayor meron. Bakit hindi nyo subukang kalkalin nang malaman ninyo? Si Sara lang ang nadatna ng taong bayan. Pero halos lahat ng mayor may confidential fund. Mark my word, totoo yan. Oo. Kaya nga minsan, meron din namang tama ang pinaglalaban ng mga DDS. Bakit si Sara lang ang iniimbestigahan na confidential fund? Siya lang ba ang mayor? Sa totoo lang po, lahat ng mayor may confidential fund. Bakit hindi niyo subukang imbestigahan? Diba? Kaya nga dapat merong gagawa ng batas dyan natanggalin lahat ng confidential fund sa mga mayor At ang confidential fund ay dapat lang sa sundalo, kapulisan, CIDG, NBI. Diyan lang dapat ang lalagyan ng confidential. Kasi nga, kaya nga tinatawag na confidential fund ay para lang yan sa emergency purposes. Anong magagawang emergency purposes ng mga mayor? Pagdating ng gera, hindi naman yan susugod. Pulis pa rin naman ang susugod. Ug sa barangay naman, hindi naman mga barangay officials ang susugod. Tanod. Di ba? Akala ninyo si Sara lang ang may confidential fund? Aba! Majority ng mga mayor sa buong Pilipinas may confidential fund. Kaya nga ang lakas ng loob nila tumakbong mayor Kasi meron silang napapalang ganyan. Sa tingin ninyo makikipagwalwalan yan dyan sa stage? Manira yan ang buhay ng kapwa politiko kung wala silang mapapala. Gagastos yan ng milyon-milyon sa campaign kung wala silang babalik sa kanila. Hindi totoo yan. Sabi nga ni Vico Soto, kapag politician gagastos ng lagpas sa kanilang pera, babawi yan. Sorry to say, si Sara lang na imbestigahan. Paano naman yung iba? At take note, hindi lang mayor ang may confidential fund Marami. Kaya nga, sorry, si Tambalot style lang. Ako hindi ko kinakampihan si Sara dito, pero I will tell you frankly.
Hindi lang si Sarang may confidential fund. Marami. Itong sinabi ko ngayon, ikakatuwa ng DDS to. Bakit? Yan kasi ang isa sa pinaglalaban nila. Yeah. Oy, Elsal, bundok, umuwi ka sa lugar ninyo, taga-bundok animal ka. Mas pistingyawa ka animal ka. Kaya yun ang aking reaction mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan ha. Hindi ko na masyadong dugtungan yung ating vlog or live. Kasi sa totoo lang, hindi lang po si Sarang may confidential fund. Halos lahat po ng politician may confidential fund. Hindi lang natin alam kung saan nila ginamit. Na-shoot lang, nagkataon lang na si Sara, hindi niya nagamit. Di natin alam kung saan niya ginamit kasi hindi nga niya ma-explain. May resibo naman, may pangalan naman. Ang problema, sino nga yun? Napaka-imposible naman kung ikaw tao, pangalanan kang Dudong Bungal. Hindi naman siguro katanggap-tanggap sa sarili mo. Dudong ka, tapos apelido Bungal. Tapos yung isa, anak ng Patiting, Harina, Makimingo, Ocho, Relme, Piatos, Nagaraya, Uwishi, Nova. Hindi